someone is trying to kill him by forcing him to appear before the Senate. Top story pa rin natin ang kaso ni Lance Corporal Daniel Smith. Sabi ng Supreme Court, dapat daw pag-usapan na ng US government at Pilipinas ang paglipat ng custody kay Smith. Pero si Interior Secretary Ronnie Puno na rin ang nagsabi na mukhang matatagalan pa bago madesisyonan kung mabibilibid nga si Daniel Smith. Narito si Jovi Francisco para sa ating top story. Marami ang natuwa sa desisyon ng Korte Suprema na inullify ang kasunduang i-detain si convicted rapist Daniel Smith sa US Embassy at ibalik siya sa kustudiya ng Pilipinas. Tagumpay daw ito para sa bayang may sariling batas na sinusunod. Pagkatapos bumaba ng desisyon, walang kagatol-gatol ding sinabi ng mga taga-Malacanang na ang proseso sa paglilipat ng kulungan at kustudiya kay Smith ay magsisimula agad. Pero isang araw lang ang nakalipas, nagbago agad ang ihip ng hangin. Ang sinasabing lang mabilis at agarang aksyon, mukhang kabaliktaran ang mangyayari. Kailangan daw kasing mag-usap muna ang Department of Foreign Affairs at ang US Embassy para makagawa ng pinal na kasunduan ukol sa issue. Natatakot kasi ang palasyo na baka makaapekto sa RP-US relations ang final decision ukol sa pagkukulungan kay Smith. Any negotiation involves two parties. So, there will of course have to be some discussion. Sa madaling salita, ang kaso ay nasa status quo. Status quo na maaari lamang mabago, depende sa magiging takbo at bilis ng pag-uusap ni na US Ambassador Christy Kenny at Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo. Sa kamay nila nakasalalay ang kapalaran hindi lang ni Daniel Smith, kundi ang magiging kinabukasan ng ugnayang Pilipinas at Amerika na sinusubok ng isang kasunduan. Jovi Francisco, The Evening News. We have two more stories before we go. Even elevator music has